Bago tayo magsimula ang kwentong ito, ay galing sa isa nating follower na pinamagatan na ang huni sa gitna ng tubuhan. May mga lugar sa Pilipinas na hindi mo makikita sa mapa, pero kapag napuntahan mo, hinding-hindi ka na magiging pareho. May mga baryong sa umaga ay normal, may tawa ng bata, may ingay ng palengke, ngunit pagdating ng gabi, tila may ibang nilalang na gumigising. Ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang isang alamat mula sa probinsya. Isang lugar na walang dumadaan kapag madilim. Isang tubuhan na may sariling huni. At isang binatang hindi na kailanman bumalik bilang tao. Kung ikaw ay mahina ang loob, kung ayaw mong makaramdam ng kakaibang presensya, o kung mag-isa ka ngayong gabi, mas mabuting ihinto mo na ang video. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa mga aswang sa San Isidro at sa huni sa gitna ng tubuhan. Sa pinakaliblib na bahagi ng lalawigan ng San Isidro, may isang baryong bihirang mapuntahan ng mga dayo. Walang signal, kakaunti ang ilaw sa gabi, at kapag lumubog na ang araw, tila kasabay nitong nawawala ang normal na takbo ng buhay. Sa baryong iyon, may isang lugar na kinatatakutan ng lahat, ang tubuhan sa may lumang ilog. Sinasabi ng matatanda na bago pa man dumating ang kuryente at sementadong kalsada, may mga nilalang ng naninirahan sa tubuhan. Hindi sila hayop, hindi rin sila tao. Mga aswang. Lumaki si Mateo sa San Isidro kasama ang kanyang lola na si Inang Rosa. Isang babaeng kilala sa baryo bilang tahimik, ngunit puno ng alam. Tuwing dapit-hapon, bago pa tuluyang dumilim, isinasara ni Inang Rosa ang mga bintana at isinasabit ang bawang sa pintuan. Hindi ito pamahiin, wika niya minsan kay Mateo. Proteksyon ito. Kinuwento niya na noong kabataan niya, may mga taong hindi na umuuwi kapag dumaan sa tubuhan sa gabi. May ilan namang bumalik, pero hindi na kailanman naging katulad ng dati. Kapag may narinig kang umiiyak sa gabi, dagdag pa niya, huwag kang lilingon, huwag kang lalapit, dahil hindi lahat ng humihingi ng tulong ay gusto kang iligtas. Ngunit para kay Mateo, lahat iyon ay kwento lamang ng nakaraan. Isang gabi ng tag-ani, napilitan si Mateo na maghatid ng sako ng palay sa kabilang baryo. May sakit ang kanyang ama at wala nang ibang mapag-utusan. Kahit labag sa loob ng kanyang lola, pumayag ito, basta't makauwi bago maghating gabi. Ngunit nagkamali siya ng oras. Habang naglalakad si Mateo sa makitid na daan, napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, at ang anino ng mga tubo ay parang mahahabang daliring nakaturo sa kanya. At doon niya narinig ang huni. Isang mahinang iyak. Isang sanggol. Huminto siya. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Muling umiyak ang sanggol. Ngunit ngayon, mas malapit na. Hindi niya alam kung bakit siya lumihis ng daan. Marahil awa. Marahil kuryosidad. O marahil may humihila na sa kanya papasok sa tubuhan. Sa pagitan ng mga tubo, may nakita siyang babae. Mahaba ang buhok, nakalugay at halos takpan ang muka. May hawak siyang sanggol na patuloy sa pag-iyak. Manang, mahina niyang tawag. Unti-unting huminto ang iyak. Dahan-dahang humarap ang babae. Doon niya napansin, wala itong mata. Parang hinukay palabas, naiwan ang maitim na hukay. Bumuka ang bibig nito, unti-unti, hanggang sa hindi na normal. May tumulo na itim na laway sa baba nito. Biglang nahulog ang sanggol sa lupa. Isa pala itong patay na hayop, kalahating kinain at mabaho. Biglang umihip ang hangin. Ang likod ng babae ay umangat, lumitaw ang mga pakpak na parang sa paniki, ngunit mas malaki at mas madilim. Ang mga kuko nito ay humaba at ang ngiti ay hindi sa tao. Isang aswang. Tumakbo si Mateo ng buong lakas habang siya ay tumatakbo. Naririnig niya ang malakas na lagapak ng mga paa sa lupa.
kasabay ng halakhak na tumatagos sa kanyang isipan. Mateo, Mateo, tinatawag siya ng tinig ng kanyang lola. Hindi siya lumingon. Nakarating siya sa ilog at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Nang siya'y makatawid, biglang tumahimik ang lahat, parang walang nangyari. Kinabukasan, natagpuan si Mateo sa tabi ng ilog. Buhay siya, ngunit walang malay. May mga pasa sa katawan niya at may isang marka sa kanyang batok. Parang kagat. Simula noon, nagbago si Mateo. Ayaw na niyang kumain ng bawang. Nasasaktan siya kapag naririnig ang kampana ng simbahan. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala siya sa kanilang bahay. Isang gabi, sinundan siya ng kanyang lola. Sa gitna ng tubuhan, nakita niya ang apo, nakatayo, nakangiti, at may mahahabang anino sa likod, kasabay ng isang pamilyar na tunog. Isang sanggol na umiiyak. So ayun, ano sa tingin niyo, masyado bang nakakatakot? Pa-comment naman at pa-support natin ng channel natin